Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nang kawala si Tambaluslos, plano sa likod ng People's Initiative, binulgar ni Senator Amy. Todo ang kaba ang naramdaman ni Tambaluslos sa pagbulgar sa kanyang plano sa usaping People's Initiative. Hindi na nga nakatakas pa ang kongresong ito dahil si Super Ate na ang nagsalita at bumanat sa kanya. Talagang ang gusto umano ni Tambaluslos na may sa batas ang Charter Change Bill o kilala bilang Chacha Bill upang siyang maging Prime Minister ng ating bansa at maging pinaka makapangyarihan. Sabik nga talaga at talagang naglalawa itong Tambaluslos na ito sa kapangyarihan. Alam niya kasi na sa kanyang sarili na hindi siya mananalo bilang isang presidente laban sa ating pinakamamahal na si Vice President Inday Sara. Kaya pilit niyang itinutulak ang Chacha Bill na ito dahil alam niyang dito siya mananalo. Umabot pa umano sa pagbibili ng signature sa ating mga taong bayan. Kaya be advised mga kabayan, huwag po tayong papaloko kung mayroon mang magpapakilala sa atin ng bagong prinsipyo na ito. Huwag pong ipagpalit ang maliit na halaga sa kinabukasan ng ating bansa at lalong-lalo na sa kinabukasan ng inyong mga anak. Dahil sila ang susunod na henerasyon at siguradong maghihirap sila kapag itong Chacha Bill na ito ay naisabatas. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel na ito. Maraming salamat po. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Signature buying spree. People's Initiative to Change the Constitution through Signature Buying initiated and bankrolled by House of Representatives is spearheaded by the Tambaluslos gang. It has turned the signatures of the Filipino people to a commodity to be bought." Sabi din ng isang netizen, kahit malayo pa ang eleksyon, damang-dama na namin sino ang dapat isusunod na presidente ng bayang Pinas. Walang iba kundi si Vice President Inday, ang aming pag-asa sa Pilipinas kung mahal. A signature buying campaign. Our Constitution is not for sale. Let us not allow this to happen. And I first got notice of this even before Christmas when, strangely, a form was sent to me via text from Congress alleging that not only was there going to be a signature buying effort, but that there was a plan, in fact, to finalize the People's Initiative through this measure, and that a plebiscite would have a run-up leading to January, February, March, April, and by the time 17 June would arrive, there would already be a plebiscite, which would then be certified and approved by COMELEC on the 8th of July. Planado, you have a timeline, Senator. Yes, I can share it with you. It's fairly you detailed. just did. You just did. But my question, Senator, you knew this before Christmas, sabi niyo po, no? Oo, tama. Would you be able to tell me how you found out? Are there names that you can actually give me? Walang pangalan kasi ang text ko bukas sa lahat. Everybody texts me. So I figured, deadma muna to dahil sangkatutak na marites naman sa ating bansa. But it was fairly detailed. Project PI ang tawag. Timeline, major activities, 15 to December to 3 January. Prepare petition, print proposition, signature sheets. Ganon, ano? Detalyado siya hanggang darating sa February. Pag dumating sa February 12 hanggang sa 10 March, verify signatures, 11 March, and so on and on. Pero tulad nga ng sinabi ko, I ignored it. I said, what is this fantasy? Let's get rid of this. Following New Year, however, I got another, from another source entirely, but certainly from Congress, this time alleging that every district congressman, as well as major city mayors,
we're being given or at least offered 20 million each, 5 million DSWD-AX, DOH, MAIP, another 10 million, and then 5 million once again to PAD or Cash for Work from DOLE. So a total of 20 million for 20,000 signatures to be turned in by January 13. Senator, yung una pong text na natanggap nyo before Christmas, sabi nyo nga marami, isang katutak ang natatanggap nyong text. What I want to find out, Senator, is that ito pong nakuha yung text na to, did this come from somebody that you knew? May pangalan ho ba? At galing po bang kilala galing ko. Congress? Lahat sila mga taga-Congress, alam naman ninyo pakalaki ng Congress. And I spent the longer part of my political career in Congress. I think altogether, sandusenang taon ako sa Congress So, dami kong barkada, dami kong mga kaibigan. And I think there are quite a few discomfited congressmen as well, truth be told. Congressman po ang nag-text sa'yo nito yung before Christmas? Hindi congressman, Congresswoman. Oo, taga-Congress yung iba. At eto, nakakatawa because they actually annexed the proposed sign sheet, which in fact later on Mayor started showing me in the first week of January, about 10 days ago, January 5 yata. Jan 5. Exactly that same sheet started going around, exactly as well as Congressman Edsel Lagman reported sa Bicol daw, January 5. Eto, nagkalat na nga yung sign sheet na natanggap ko bago magpasko. So this particular sheet that Congressman Lagman showed me during an interview, Senator, ito din po yung natanggap nyo na sheet noong bago mag-Christmas? Yes, exactly the same. Okay. Absolutely the same setup, the same title, the same column division. Very funny, actually. Okay, so now that there is that, no, yung pong allegedly sinasabi ni Congressman Lagman na naglabas daw ng pera during the January 5 meetings sa Ellis Hotel sa Legazpi City para po sa pirma, 100 pesos daw para sa bawat signature. Nakausap ko po, Senator, si Mayor Alfredo Garbin, and he was saying that that's wild and baseless. In fact, I was even telling him about the documents forwarded by Congressman Lagman po sa amin during that interview. At sinabi niya, wala naman diyang nakasulat lang yan. Well, first, to be clear, he said, sabi ko, naglabas ba ng pera during that meeting? Sabi niya, I can neither confirm nor deny. Wala siyang nakita. And number two, his point was, kung meron man nakasulat mobilization, is there anything wrong kung magkaroon ng mobilization? Because they admit that there is this move for a people's initiative. What do you say to that? Yes, I'm not privy to the details of what occurs in Bicol, but certainly this has been going on in Region 1, Region 7, Region 8. I'm fully aware that they've been carrying on like this in Region 9 as well. So my point is that in addition to the 20 million being offered to districts and large cities, I'm also aware na eto nga, 100 pesos daw per signature. Sabi ko nga, ang mura-mura naman para ibenta yung ating saligang batas na siyang kaluluwa ng bansa. Later on, I heard may 40 pesos pa. Tapos, yung mga mainit ang ulo daw sa Southern Tagalog, abay inaalokan na ng 1,000. Palaki na ng palaki. So I think there is something to it because it's so widespread. It's coming from different regions, not merely Bicol, but from all over the place, and very many local government executives and congressmen and district workers who I know and trust for many, many years. Okay. Senator Erwin Gatchalian. The other Philip, of course, is that there's been an ad. Yeah. I'm going to get to that. I hope you don't mind, no? I wanted to thresh this out first kasi sinabi po ni Senator Erwin Gatchalian during my interview yesterday at meron na rin daw po sa Valenzuela nitong people. My question... Diba? Sa NCR meron na. Opo. My question, Senator, is natanggap niyo po itong mga balita before Christmas and then after New Year, ano po? Who are they saying? Was there any talk? Sinabi ba po nila sa inyo who's masterminding this? Who is behind this?
Did they tell you? Wala naman sinabi, pero galing talaga sa Congress. Ang sabi, eto kinakalat sa Congress, sabing ganon. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko masyadong pinapansin. Pero sabi nila, hindi, yan na daw to ng liderato. Hindi ko naman masyadong chinichismis dahil hindi ko inusisa ng todo. Kasi sabi ko, baka tarantaduhan yan. Hindi ba dapat yan na dumaan sa tao? Hindi naman pwedeng ganyan-ganyan lang. But apparently, this is the case. There was no indication where it derived, but it looked fairly official. And certainly it came from very high-ranking members of Congress, both staff and actual elected officials. Senator, also siguro to dig deeper, would you have, because I know you filed a resolution to look into this, is it important that somebody actually takes a stand and admit that yung inyong sinabi na narinig nyo, nabibigyan or may offer po na 20 million for every legislative district, meron ho kayang pwedeng tumayo at patunayan ito? Unfortunately, Pinky, ang tanggap ko, talagang walang tatayo, no? At ang talagang iipitin yung mga taga-DSWD, DOH, DOLE, silang pinag-i-interview ngayon, na kung tutuusin, wala namang kamuang-muang yan dahil katatapos lang ng budget. In other words, the General Appropriations Act has just been passed in 2024, and to our shock and dismay, included there are many, many items that we've never seen before. Kasi anong tawag ba doon? Kasunduan sa huling sandali after the BICAM. This is the unfortunate part, and included there is a 14 billion amount for a charter change. We had never seen that before, and in fact, the president's budget that was sent down to us was a mere 2 billion. So 2 billion for COMELEC. Suddenly, this 14 billion amount surfaces in the printed final form. And to our surprise, they are now saying COMELEC requested this. Ako yung chairman kasi nung electoral reform na sumisiyasat ng COMELEC. Ang hinihingi nila pera para sa mga opisina, para sa sahod, para sa internet voting. Wala silang hinihingi tungkol dito sa People's Initiative. Alam niyo ba kagabi? Prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit yung gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TBAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment para mawala ng boses ang Senado. Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili ang kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung liliti sa ating dating presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ang gumagastos para dito sa initiative neto? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification.
na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyan. Sa ating survey, ang ating Vice Presidente, pagdating sa pagtitiwala, approval. Ayun. Ito yung naging survey ng Pulse Asia na talaga namang ikinatuwa ng maraming tao. Ayun. Anong masasabi mo dito? Una sa lahat, Eric, na talaga namang ang ating mga kababayan ay bukas na ang kanilang pananaw at isipan sa totoong lingkod bayan. Dudugtungan ko lang kahapon ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Ang isang lingkod bayan ay hindi kailangang mamili ng boto, mag-bribe, gumawa ng gimmick, mag-serkos o manakot ng tao. Kapag naglingkod ka ng tama, may sinseridad at mayroong pagpapahalaga sa iyong pagsisikap na ang taong bayan ay mapaglingkuran at dalhin ang tamang serbisyo ng pamahalaan, people will embrace you. Yun pong sagot ko, Brother Franco, sapagkat kitang-kita ng mamamayan kung gaano ka-epektibo at gaano ka-organisado ang style of work and methods of leadership ni Inday Sara Duterte sa kanyang pamumuno bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sa DepEd alone, hindi lang siya ang may mataas na rating. 3 survey na, 3 magkakaiba pang mga survey firm ang nagsasabi na ang DepEd ay isa sa pinakamai-epektibo at pinakamaayos na performance output among the government agencies led by the cabinet secretaries. Klarong-klaro yun. Yes. At sana nga, yun din ang naging rating doon sana nangunguna pang mga iba pang mga agencies of government na napakahalaga. Kaya hindi totoo yung binabanggit ng CPP-created, CPP-led urban operators organizations like Alliance of Communist Teachers na ngayon ay ini-headline palagi araw-araw sa People's Tonight. At alam na natin kung sino nagmamay-ari ng People's Tonight. Sino? Ang kanyang middle name ay letter T. Ang sabi nila, ito daw ay pagmamay-ari na ng isa sa Letter pinakamakapangyarihan. T. Ako yun, ha? Ako may-ari niyan, ha? Pero Eric, meron tayong balita. Sige. Baka kunin mo lang yung datos, Yeah, Frank. okay. Yes. Kasi ma'am, dalawa ang ang binigay na lead ng mamamayan kay Inday Sara Duterte. Trust rating and approval rating. Pag sinabi pong trust rating, pagtitiwala, kumpiyansa at pananalig sa kanyang pamumuno at uri ng kanyang paglilingkod. Pag approval po, pagtanggap. Natanggap-tanggap sa mamamayan at natutuwa sila sa kanyang ginagawa sa Department of Education at bilang pangalawang Pangulo. Baka may datos ka dyan, Brother Frank, kasi Yes. 4 sila ang Correct, Eric. inilakad. Correct. Presidente, Vice Presidente, mula sa Senate pinakamataas, President. Yun. papunta sa pinakamababa. Go ahead, Frank. Ayan. Pero meron tayong ito. Kaya gusto natin ipakita sa ating mga kababayan ang footage na ito nang sa gayon maintindihan nila kung gaano kaganda ang naging resulta ng pagtitiwala ng ating mga kababayan sa totoo naman na may malasakit para sa mga Pilipino. Panoorin po natin to. Patuloy ang pamamayagpag ni Vice President Sara Duterte bilang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na trust at approval ratings sa pinakahuling Pulse Asia survey. Nakapagtala si VP Sara ng 74% approval ratings. Mas mataas ito kumpara sa 68% na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na approval ratings sa Mindanao na may 93%. Sinundan ito ng Visayas na may 73%, Balance Luzon na may 69% at National Capital Region na may 61%, habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nakakuha ng 49% approval ratings at 39% naman si Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa trust ratings, nakakuha si VP Sara Duterte ng 78%. Mas mataas pa rin ito sa nakuha ni PBBM na 73%. Pinakamataas na trust ratings ang nakuha ni VP Sara sa Mindanao na sinundan ng Visayas, NCR at Balance Luzon, habang nananatiling mababa ang trust ratings ni Zubiri at Romualdez sa 51 at 40%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 7, 2023 na may 1,200 adult respondents. Ayun. Eric, Ma'am Lorraine, would you like to have Yeah, I your think, opinion on that? Yeah, what? Yes, Were I you do gonna have say the something? numbers, but if Okay. you want. Sige, ikaw muna. I think more than anything, I think this shows the maturity of the Filipino people. And it is a very clear reflection of how far we've gone. Kasi nga, dati, naalala ko, kasi dinosaur na ako, so naalala ko, ngud-ngudan mo lang pera, taong bayan, papayag yan. Kaya nga tayo dumating sa punto na ganito. Matagal na ang sadlak sa kahirapan ang
Pilipinas, pero dahil nga masyadong masakit na, namulat tayo, 'di ba? Namumulat tayo, tapos nare-recognize na natin ngayon, natutunan na natin ngayon na ang mahalaga lang sa isang public servant ay yung nagsisilbi siya. So we are maturing as a people kasi we are a very young democracy, 'di ba? And we have to be very patient with each other. And what I'm seeing right now, no, this fight, grabe partida, sobrang partida dito kay Vice President, no. Yung hindi naman lingid sa kaalaman natin, napaka-obvious, 'di ba, nung takedown sa kanya, no, yung demolition job. Yung demolition job, correct, Eric? Thank you. No, so the demolition job is so obvious, from the impeachment to the confidential funds, nadawit pa yung sa ICC, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy talaga, and all those bayaran na trolls, kitang-kita naman 'yon, kitang-kita, no? Kasama dyan si Jam Magno, no? Kasama. It's very obvious. It's very obvious. It's common knowledge, 'di ba? And yet, look at this, no? She hasn't spent a cent. I know that. She hasn't spent a cent on anyone because she is like her father. Hindi yan nagbabayad ng press or anyone. Para lang magpa-survey. Yeah, so what that means, what that really means is more than anything, it is a reflection of, for us, no, as a people, na talagang we are demanding from our public servants. We don't care about that political circus, no? We don't care about yung pinamumudmud mo yung pera na yan. It's a very cynical way of looking at us at wala kayong respeto sa amin pag ang tingin nyo sa amin ay gugustuhin namin kayo dahil lang sa pera. No? Ang gusto namin sa inyo, magsilbi kayo. Tama. Kaya kayo nandyan. Hindi kayo special. Mga trabahante kayo sa gobyerno. Correct. And this exactly is what the Vice President's trust and approval ratings say to me. And of worthy note, is that from the very start, very consistent siya. She's like her father, the most trusted government official. And if you can remember, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, na the Vice President din, si Leni Robredo, ganun din yung ginawa. Walang tigil din yung, yung pagde-demolish kay PRRD, but it didn't work, no? So this is what you want. This is to the public servants, no? This is really not about the Vice President more than it is about what the people is saying to you. Yes. We want you to serve. Yeah. Yes. Miss Ina, would you like to have some input doon sa mga datos na ito? Turan ko yung nabanggit ni Ma'am Lorraine kasi itong survey na to, no, based on noong September to December, ito yung kasagsagan Ayan, na isang narinig September to natin December ang pala yan, no? Yes. Ma'am, first Yan yung tuloy-tuloy. September to December. Yeah, I think correct. August ata na sa NCIF na issue yung sa confidential fund. And yun, sunod-sunod, pati yung kanyang naging record sa Davao, di ba? Talagang kinakalkal yan, no? Sinisiraan siya ng mga makakaliwa. At ito lang, hindi ko lang nakita dito ano ba talaga yung sinasabi nating batayan para masabi nating trustworthy ang isang government official. Yun yung gusto ko rin itanong sa inyo, mga kasama, mga kababayan, paano ba nating masasabi na ang isang lingkod bayan ay talagang mapagkakatiwalaan? Base dito sa ranking na inilabas ng Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang pinakamataas, and then sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos, and then si SP Miguel Zubiri. Sinong and then kulelat? si Speaker Martin Romualdez. So ayan, no, nakikita Consistent natin. din ito, ha? Very consistent. Oo, nasa bottom line siya. At kahit dublihin mo ang kanyang survey, Kahit na yung- percentage na pakalayo. Tsaka maganda na yung top 2 trusted ay ang President at ang Vice President. That speaks Tama. really well for their Siguro yung nating mga kababayan, mamaya basahin natin yung komento kung may oras tayo. Ay, Yes. ano ba yung mapagkakatiwalaan? I also think, no, I also think that itong survey na to is also a reflection of what the people think about the CPP, NPA, NDF party list. No? Kasi sila yung operators dito eh. No? So, totoo pala talaga yung sinasabi natin na kinamumuhian itong mga ito. Yes. Kasi sila yung kalaban ng Vice President, sila naman yung mga attack dog, sila yung nag-front niyan, di ba? At saka yung any kind of alliance with the CPP is really a kiss of death, no? And any leader that stands very strongly against the CPP, NPA, NDF na kinamumuhian ng taong bayan, yan ang pinagkakatiwalaan ng taong At bayan. ipinagbubunyi, no? Yes. Nire-reward siya ng taong bayan. They approve very well of what the Vice President is doing and saying. Correct. At yan po mga kababayan ang naging pananaw ng ating lahat dito sa ating bansa, mga Pilipino, patungkol sa ating Pangulo, Vice Presidente, Senate President at sa ating House Speaker.
Tsaka pwede ba last na ha? Last na. So, gusto ko lang ulitin sa mga politicians nga, no? Yung sinasabi namin dito, libreng advice yun. Pag kayo ay nakipagkontsyabahan sa CPP, NPA, NDF, mag-goodbye na kayo sa mga political ambitions ninyo. Kasi age of information ngayon, sasabihin talaga na, malalaman talaga ng taong bayan kung sino yung sinasabi ni Eric na dating governor, no, na kongresista ngayon, na nandun sa Nagbigay ng 8 franchise Armalite. committee. Patawag niyo pa ulit kami, baka sabihin ni Eric kung sino yan. Oo, Kasi baka madulas sino ang ako, source mo, Eric? Di ikaw, di ba? Oo, ako mismo. Ikaw mismo, di ba? So, malalaman na ng taong bayan. Sa madaling salita, tapos na ang CPP, NPA, NDF. Talagang umuurong ng ating bansa. At yan ay dahil sa inyo. So, Tama. maraming salamat. At ang indicator dito, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco, mga kababayan, ang mga surveys na ito po, indicators po ito. Barometro ito, sukatan. Kung paano po tinitingnan ng mamamayan ang ating mga leaders in government. At ang mga maruming politika, yung maagang pamumulitika at maniobra, lalo na po yung binanggit na aking teammates ni Ma'am Lorraine, lalo na ang mga paggamit ng mga kalaban ng gobyerno para pagtakpan ng mga maniobra na ito ay hindi nagugustuhan ng mga mamamayan sapagkat ang mga taong bayan hindi mo po maluloko yan eh. Hindi mo po sila pwedeng utuin o kaya lokohin o linlangin o i-confuse ang kanilang pagtingin sapagkat marami na po silang naranasan sa uri ng pamamalakad sa pamahalaan. And they have learned so much sa ating mamamayan, sa kanilang karanasan. At lalo na mayroong mga programang kagaya nito na nagbibigay po ng paglilinaw sa iba't ibang kondukta ng modus operandi, sa maruming laro ng politika, at lalo na po kung paano ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang ibang mga political leaders. Kung kaya, ang mga taong bayan mismo, pag nagkaroon ng mga ganitong survey, ay hindi mo po mapagtatakpan ng katotohanan, magre-reveal. 4 na survey na, Mama, since last year. Consistent. Siya ang pinakamataas, si Vice President Sara Duterte, at pumapangalawa pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pati po ang kagawaran ng Departamento ng Edukasyon ay na-appreciate ng taong bayan ang kanyang uri ng pamumuno. Congratulations sa bayan ng Pilipino for your very clear political perspective. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!